Treasure hunting weekend mga katiyats. Kami ay medyo malayo-layo ang puntahan ngayon. Ito ay isang isla dito sa lugar ko kung saan ay merong puntahan namin na may magandang sign daw sa ibabaw ng bundok. Pero bago kami pupunta doon kasi nagugutom ang lahat, napadaan kami sa magandang restaurant. Masarap na restaurant to. Grabe, kudos sa ating dyan, nag-sponsor sa island, si John at Ben. Maraming salamat, brothers. At ngayon kami ay patuloy na sa bundok. Ito na yung tuktok ng bundok. Shortcut lang ang video. Papakita lang natin na talagang umakyat tayo dyan. Baka sabihin ng iba ay nasa likod lang ng bahay ito. Okay, so ito malapit na. Yan, katibayan, mga wildflowers yan, no? Wild orchids. Merong foot trail na daanan. At ito na yung nakita nila na bato. Malaking bato ito, nakabaon. Kasing laki ng kalabaw. Nakabaon siya. Malaking parte ang nakabaon. Itong nakalutang sa ibabaw ay dulo lang. Parang iceberg, tip of the iceberg. At ito ang ganyan ang mga totoong treasure marker, mga katiyets, sa mga bago pa lamang sa treasure hunting. Hindi yung mga bitak lang na napurma na X and Y. Ganito, talagang kinarb siya. Man-made talaga siya. Ganyan, ayan, So merong marka dyan na dalawang coiled snake na maliliit. Merong lalim, indicator ng lalim. Merong malaking T. At dalawang nakatalikod na litrang C na triple C. Ayan, nakatalikod. Alam naman natin ang C ay treasure beside the rock. So malapit lang sa bato. Okay, atin yan bigyan ng analysis pagkatapos nitong video. At shoutout sa ating mga katiyats all over the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ating mga katiyats in abroad. Sana nasa mabuting kalagayan ang lahat. Siya nga pala, meron tayong bagong Facebook. Umamuri pa rin kasi na-close, sinara ng Meta ang ating Facebook kung saan naroon yung mga pinapadalan yung mga videos and pictures. Hindi ko na yun mapanood. Kaya i-subscribe nyo ang bagong Facebook ko. Umamuri pa rin. Umamuri. Okay, nakatalikod pa rin ako doon. Naka-ponytail. Alright, so umpisahan na natin ang ating analysis sa marker na ito. Magandang oras mga katiyats, magandang buhay sa lahat. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan na mag-subscribe para palagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. At sa ating mga katiyats dyan in abroad, shout out sa lahat ng ating mga katiyats sa iba't ibang panig ng mundo. At of course dito sa Luzon, shout out dyan, Visayas, shout out. At sa Mindanao, shout out sa lahat mga katiyats. Okay, so ito yung nakita nyo kanina sa video na napakaganda. Kasi sa tuktok ito ng mataas na bundok Kaya alangan naman na may pupunta dito na magsasaka basta lamang gagawa ng carving na ganyan, na sign. Yang tigas-tigas ng bato Kaya hindi makapurma ng ganyan. Kung magmamarka lang siya ng ganyan, hindi pwedeng ganyang kaganda ang kanyang magawa sa isang oras, di ba? Kasi ito, ginawa siguro to, nasa mga 3 oras nang gawin ang marker na ito. At napakalaking bato na yan, nakabaon pa yan. Kaya 99.9% naniniwala ko na ito isang legit marker at meron siyang 3 deposito na nakalagay. Ngayon, ito, paano natin to basahin? Kasi merong dito na ito, merong na ng mga dahon na shade ng mga dahon, shaded area.
So ito, akin to i-reproduce ang drawing o carving. Ganito ang itsura niya, no? Yan, and then sa kabila. Ano siya symmetrical design kung sa arts pa yan. Nakaganyan, no? And then T, napakalaking T. Nakaganyan ang T, oh. And then meron siyang 4 na guhit sa gilid. And then 3 C, 3 yan. Klarong-klaro naman. Huwag na lang natin isulat muli. 3 C at magkatalikod sila. Okay, so yan lahat ang itsura. Ngayon, unahin natin to, coil, di ba? Anong kahulugan ng coil or snake or katol? Yan ay treasure under. Ang kahulugan ng coil ay treasure under. Kaya pwedeng merong 2 coil, ibig sabihin 2 item na treasure under. Okay, ang treasure under dito ay ang T. Ito ang tinuturo nila ng 2. So nasa T ang sikreto. Okay, so treasure under, ganun din ang T, nagturo din siya ng under. Lahat kasi ng T ay galing yan sa kanji word na shita or under. Ayan, kaya under yan ang litrang T na yan. Okay, so atin ito, palakihan natin. So saan ba natin hanapin yung 2 item naka-coil under sa kanya? Ito, binalikan ko to kasi noon na-vlog ko na ito 2 years ago, pero hindi ko nakita kasi itong coil kaya binalikan ko. Ang kahalagaan ng 2 coil na yan ay treasure under, at tinuturo niya ang litrang T, which is ang T ay malaking arrow. Malaking arrow yan kasi nagaganyan, no? Tinuturo niya ay under. So dito yan, under, pero sa front ang hukay, di ba? Sa front ang hukay niyan. Ngayon, ang problema kung front, mahuhulog kasi ang bato Mahuhulog ang bato sa hukay. Kaya ang maganda, drawing natin dito sa kabila. Halimbawa, ito yung lupa, and then ito yung bato. Ay huwag maghukay sa malapit sa bato. Didistansya tayo para hindi ang bato mahulog sa inyong tunnel. So ito yung bato. Halimbawa, dito kayo maghukay, ayan. At kapag malalim na yan, itong bato mahuhulog yan dyan, di ba? Shoot siya. So ang gawin natin, dito tayo maghukay sa medyo may kalayuan. So dito tayo, dumistansya tayo ng 3 meters, di ba? 3 meters, safety na yan distansya niyan. And then pagdating natin sa 3 meters, 3 meters deep, tsaka tayo mag drifting papunta sa under nito. Ngayon, estimated yan ay, kasi giveaway yan, ay estimated na lalim ay pwedeng makuha na sa 3 meters at pwede rin sa 4 meters, or pwede rin dito sa may pinakamalalim na giveaway ay 7 meters. So pwedeng dito pa siya sa 7 meters. So 3 to 4 meters, ito yun, pwedeng nandyan. At kung wala, bababa pa tayo, hukay na naman tayo, di ba? So ang mangyari ay ganito yung ating sandali lang So ganito na yung tunnel natin. Dito, pag wala dito, baba tayo. So ang tunnel natin ay nagzigzag na. Ngayon, itong lupa dito ay
Kung hindi yan buhangin na klase, hindi buhanginin. Kung clay ay pwedeng matibay na lupa yan. Pwedeng wala ng timber pero napakadelikado pa rin. Kaya kailangan alalayan ng bato. Okay, tukuran ang bato kung pwedeng tukuran ng kahoy para hindi babagsak. Kasi huhukay pa dito ipababa sa 7. So ito ang ating sa T analysis. Itong T dito. Okay. Ngayon, kung meron kayong detector or metal detector or locator, i-locate nyo itong banda rito palayo sa kanya ng aabot sa 3 to 9 meters palayo sa kanya, palayo sa bato dito papunta 3 to 9 meters. Ang i-detect i-scan at kung saan na distansya mayroong malakas na detection ay pwede doon mag-test dig. Sa actual kasi nito ay ginamitan ko ng locator at ang na-detect ay 7 meters dito away from the rock. Pero kung basahin natin ang symbol, nagsasabi siya na treasure under talaga. Okay, pero ang detector ay ibang tinuturo eh. Kaya atin din na sundan ang detector kapag wala tayong nakuha dito sa treasure under sa kanya. So sa detector na tayo susunod. Okay, kasi hindi naman lahat makukuha sa analysis, pero para sa akin mga katiyats, ang analysis of signs ay mas malaki ang tsansa kisa paggamit ng kagamitan. Kasi ang kagamitan natin, alam nyo naman, di ba? Meron na kaming scanner. Pero ganun pa rin, ang nahukay natin ay mga metallic rocks, nagmamagnet na mga bato. Talagang parang metal. Hindi rin comet, hindi rin asteroids. Talagang metallic rocks. Kaya malakas ang detection sa scanner. So ayan, ito na ang hinahanap natin, ang T. Ngayon hanapin natin ang mga mas maliit na giveaway. Itong T ang medyo malaki yan. Kasi nakalagay dito sa itong coil, 2 items eh. So pwedeng 2 boxes ang nakalagay under sa bato or in front of this marker. O baka dito lang ba, di ba? Kung wala sa kanyang under, sa aking locator ay 7 meters away. Kaya pwedeng sa 7 meters in front. Ngayon itong kulayan natin ng ibang kulaya. Itong nagtalikod na C ay treasure beside the rock ang kahulugan ng C. At bakit tatlo ang ginawa na C? So sikreto siguro itong tatlong C, pwedeng tatlong distansya. So ano ba ang tatlong distansya? Tatlong distansya is tatlong hakbang. Di ba, hinahakbang lang yan ng mga sundalo noon ang pagsukat niyan. Ngayon, itong sa gilid na 4, pwede yan ang lalim eh. Kasi pababa ang pagsulat ng 4 na linya. So pwedeng lalim yan, lalim. Pwede rin distansya yan, papunta rito, 4 na hakbang sa front. At pwedeng lalim. Ngayon itong dalawang C na nagtalikod, obvious naman, di ba? Obvious siya na nagtalikod nga ang direksyon. So dito siya papunta ang isa naman ay dito. Tinetect ko rin yan gamit ang ating deep seeking metal detector at meron tayong na-detect sa layo na 4-5 meters approximate sa nagtalikod. Kaya napakaganda eh. Sa analysis kasi ay tatlong C, tatlong hakbang. So kung tatlong hakbang, kung malalaking hakbang, nasa 3 meters. 3 meters dito at 3 meters din sa kabila. Pero nang i-detect ko, nasa 4 to 5 meters ang detection. Pareho meron sa kaliwa at kanan. Kaya all in all, meron tayong sa sign na ito, tatlo
tatlo na nakabaon dito sa kanyang front or under at dito sa magkabilaan. Ayan, magkabilaan siya. Pwedeng literal na magkabilaan ng sa bato, left and right of the rock, at isa sa front or under. So kung atin yan i-top view, pwedeng ganyan, no? Dalawang box at sa harap merong medyo malaki na box. So tatlong item yan lahat. Kung top view ito, bali scanner to. So ganyan ang makikita. Ang bato na marker ay ito sa gitna. Grabe mga ka-TH, no? Kung ganito talaga kung nasa lupa ko lang ito, nako, mag-resign na ako sa trabaho ko. At hindi yan makukuha kasi ng ng mano-mano, ma-discourage ka dyan. Kaya kailangan mag-ipon, kukuha ng backhoe. Backhoe talaga, backhoein, parang swimming pool ang laki, palibot ng bato na yan. Backhoein yan, sigurado meron. Kasi kung mano-mano lang, pwedeng makaligtaan eh. Halimbawa dito, hinukay nyo to mano-mano, nakarating kayo dito, pero wala kayong nakita, 4 meters na. Yun pala yung item dito lang sa malapit sa bato. Dito lang, di ba? O kaya mas malayo dito sa kabila. Pero hindi natamaan dahil ito ang direksyon nyo. Yan ang direksyon din ng detection. Alam naman natin na may mga decoy. Ang mga Hapon, naghahanap yan ng bato na metallic. Andin yun ang inuhulog nila sa maling direksyon ng tunnel para magkamali ang detector. Di ba napansin nyo pag maghukay kayo, mayroong mga interlocking rocks sa ilalim ng lupa, mga bato na nagpatong-patong, tapos malakas ang deteksyon, nagtaka kayo, di ba? Ayun yung hinuhulog ng mga Hapon na na-detect nila, kasi meron ng detector noong World War II, ginagamit sa landmines, ginagamit sa pagganap ng nakabaon na bomba. Kaya maghanap lang sila ng bato na malakas ang detection, ihulog nila, ilalagay nila sa maling direksyon, kaya madidikoy. Yan. So, ayan, itong analysis sa kabila ay ganun din ang gawin dito sa kabila. So 3 or 4 meters papunta rito, ganun din sa kabila, 3 to 4. Sa detection ko ay nasa 4 4 to 5. Pero kasi dito sa binigay na 3 C, so ibig sabihin 3 ulit ang C. So ang kahulugan ng C beside the rock, so 3 ulit ang laki ng bato. 3 ulit ang laki ng bato. Kaya sukatin ng bato, ang bato ay 1 meter mahigit yan eh. So tama nga, nasa 4 to 5 meters ang item kung pagbasihan natin tong 3 C na nagtalikod. Okay, napakaganda. Kung ganyan lang na mga sign ang makikita niyo mga ka-TH, ay wag na kayong magpahinga, di ba? Gabi lang magpahinga. At sa araw ay trabaho ka agad. Siguraduhin nyo lang ang mga kasama nyo ay mababait. Di ba? Kasi kung malapit na, magkagulo na away-away na. At mas maganda kamag-anak lang kayo. Di ba? Pero meron talagang mga kaibigan na kaibigan. Meron din kaibigan na ahas. Ako tong kaibigan ko mabait eh. Yung kasama ko sa treasuranting, si Pendulum. Maaasahan, pati si Invisible Man. Maaasahan yan ng mga tao. Eh kung makakita nga kami ng gold bars, sabi ko wag kayo mabigla mabigla lang tayo kung meron ng pera. Pero gold bars, wag mabigla. Siyempre mabigla ka, pero wag masyadong mabigla. Relax lang, di ba? Hanggang sa magiging tinatawag na liquid gold ang solid gold. Ibig sabihin ng liquid gold magiging pera. At yan ka na mabibigla kasi marami ka ng pera, di ba? Mga ka-TH. So ito ay very inspired. Ito ang sabi ko sa inyo mga ka-TH, na sa dami-dami kong pinuntahan ng mga lugar, dami-dami kong nakitang mga totoong markers,
meron talaga akong may share sa inyo. Pero hindi ko yan sinabi na na 100%. Pero merong yan, malapit lang talaga yan. Yung mga tinuturo ko. Kaya kailangan meron kayong mga metal detectors or locators. At kung saan ako nagtuturo ng direksyon, doon kayo mag-detect para mas madali ang detection nyo sa buong area. Tested na yan kasi bago ako mag-detect, bago ako mag-scan, ina-analyze ko muna ang mga direksyon. At minsan lang sumablay, doon talaga sa mga tinuturo ko, malapit ang mga item na ma-scan. Pero alam nyo naman na yung pinupuntahan ko ng mga lugar ay hindi ako ang maghukay. Hanggang scanning lang ako, hanggang detection. At hindi ko alam kung may nakuha sila. Kasi kung may nakuha, di ba? Sikreto na yan, di ba? Alangan naman na sasabihin nila na nakakuha kami. Pero sa 5 years ko dito sa YouTube, sa pag-analyze, merong 3 na nagsasabi na nakakuha sila. Pero hindi ako pumunta sa lugar nila kasi malayo. Hindi na ako pumunta. Meron pang isa dito lang sa Agusan. Pinasama ako kasi ibenta daw yung pero hindi na ako sumama kasi magulo yan eh. Pag nabenta na yan, baka meron pang double cross dyan. Kaya ang akin, kung meron talaga at magbalato ay pwede namang makontak ako sa FB ko. And then, ibalato nyo na lang kahit kunti lang. Kunti lang, wag yung malaki. Okay na sa akin yung makabili tayo ng remembrance. Okay mga katits, very inspirational video ito. Pinili ko talaga ito ipakita sa inyo para sa mga baguhan. Makilala nyo, makilatis nyo ang mga totoong marker. Kagaya nito, 100% naman made, di ba? Maganda at hindi natural, hindi gawa ng kalikasan. So, yan ang importante. Kailangan malaman nyo na gawa ng tao ang marker nyo. Kasi baka kalikasan lang. Okay, so hanggang sa muli, ako magpapasalamat sa lahat sa aking mga avid subscribers. Itong matagal ko ng mga subscribers, ako'y nakatingin lamang sa inyo at kung ako'y makajackpot ay baka magparapol ako ng medyo may halaga. Alright, so paalam at ingat kayo lahat mga ka-TX.